Palang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, bumabati ng Happy Lord's Day po sa lahat. Araw po ng linggo ngayon, at ang araw ng linggo ay Lord's Day po yan. Yan ang nakalagay po sa Biblia, doon sa 10 utos, na kung saan binabanggit po yan. No? Tingnan natin. So, yung ikapito po, ay nagpahinga ang Diyos after niyang likhain ang lahat ng bagay at binasbasan yon at ginawang araw ng banal. Yan. Yan po yung Happy Lord's Day. Ano? Ngayon, pupunta tayo dito sa Roma 13:1. Meron kasi nakasulat dito. Kung titignan natin, ang sabi niya ay, ito po, ang bawat kaluluwa o tao ay pasakop sa mataas na kapangyarihan. Mataas. Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihan ni Yahweh, hinirang ng Diyos. So, yung nasa mataas na kapangyarihan, anong sabi po ng Biblia? Hinirang ng Diyos. Elect ng Diyos. Sa dos, kaya nga ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sino ba yung nagsisisalangsang? Tao po yan. Yes, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawaing mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bang mawala ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at makakamit ka ng kapurihan sa Kanya. So, ito pong sulat ni Apostol Pablo, sinasabi po sa atin bilang mga taong nabubuhay sa ating panahon, dapat po tayong magpasakop sa may kapangyarihan. O sino po ba yung may mataas na may kapangyarihan? Presidente. Presidente. Mula sa vice presidente hanggang sa civilian, pinakamababang tao sa tungkulin sa gobyerno dapat magpasakop sa presidente. Anong tawag sa kanya? Sa mataas na kapangyarihan. Mataas, wala nang higit pa dyan. O, alin ba yung mataas? Presidente. Kaya nga sa ating bansa, ang presidente po, hindi po siya pwedeng kasuhan habang nanunungkulan siya bilang presidente. Pwede po siyang kasuhan pag hindi na siya presidente. Naalala niyo pa po si dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi, kahit na galit na yung mga taong bayan sa kanya, sa kanilang ginagawang pagpatay sa pamamagitan ng tokang PGK o laban sa droga, yung mga biktima, yung mga mahal nila sa buhay, wala silang magawa. Kasi nga, exempted po ang presidente sa kaso. So, nung nawala na sa posisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayun na po, kabila na po ang pagdidimanda sa kanya. At dahil hindi naman po umusad talaga ang justice system sa ating bansa, so, yung mga biktima po, doon sila tumakbo sa ICC. O, tinulungan sila ni dating Senator Antonio Trillanes. Pero habang nanunungkulan si Duterte, siguro naisip niya, baka kakasuhan siya sa ICC pagdating ng araw, kumalas po tayo, kumalas siya sa ICC. Kanya lang ang problema,
bago tayo kumalas, bago niya kinalas ang Pilipinas sa ICC, nakapagsampa na po ng mga kaso sila senador o former senador Sonny Trillanes. Kaya nag nag-akto po ang ICC kasi po walang justice system sa atin, hindi umiiral. Walang nangyari sa mga reklamo ng taong bayan na mga pamilya na ng biktima na o biktima ng double barrel o EGK. Oh, ngayon, nasaan na si Duterte? Eh di nakakulong po sa ICC sa The Hague, the Netherlands. Kasi doon po nakakuha ng hustisya itong biktima, yung pamilya ng mga biktima. Oh. Kasi po, alam niyo naman siguro, ayaw nilang magpasakop kay Bongbong Marcos. Manapa, ang ginawa nila, nagrally sila ng maisog, sa kagustuhan mawala sa kapangyarihan si Bongbong Marcos. Hindi ba kinausap niya yung mga sundalo, mga pulis? Sinabi niya, yung presidente, bangag. Kumbaga, yun ang ginagawa niyang reason para umakto ang pulis at sundalo. Ibig mangyari kasi ng Duterte, doon sa maisog, sinasabi niya na bangag si Presidente Marcos. Di ba ano sabi niya? May presidente tayong bangag. Oh. Meron pa siya sinabi, nung daw presidente siya, meron siyang listahan na isa si Marcos ang gumagamit ng droga. Oh. Kaya nung si Marcos na po ang nakaupo, lahat ng rally ginagawa, gusto nila yung sundalo, suporta sila at the people's power na si Bongbong. Yung pala, mula po sa kanyang administrasyon, doon lumitaw ngayon ang baho, ang anomalya ng corruption. Oh. Alam na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may anomalya sa DPWH pero wala po siyang kinasuhan. Pinagigita yung mga latest news, yung mga picture. Nandun pa si Marcoleta. Pero walang kinuha si Marcoleta. Oh. Walang nakasuhan sa madalit salita sa DPWH sa flood control project. Ano po? Ngayon, sa panahon natin, panahon ni Bongbong Marcos bilang Pangulo, naglitawan po ngayon ng kabulukan ng korupsyon. Sabi dito sa Biblia, kasi niyo po sa Roma 13:2, kaya nga ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Hindi po si Pangulong Bongbong ang namamarusa. Ang Diyos po ang gumagawa ng paraan para sila maparusahan. Yan. Kasi nga po, ayaw nilang sumuko sa may mataas na kapangyarihan na walang iba, si Bongbong Marcos. Si Sara ba, nagpapasakop sa presidente? Hindi. Manapa, kinakalaban niya pa ang presidente at pinagbantaan pa niya na. Anong sabi niya? Naka-video eh. Nakalagay pa nga, no joke, no joke, no joke, sabi niya. Pag may nangyari sa akin, sabi niya, patayin mo si Bongbong, patayin mo si Sara, patayin mo si Romualdez. At may video silang pinapalabas na meron na siyang kinontrata. Kaya ngayon, may kaso siya sa NBI, ay Department of Justice.
Sabi ng NBI, anumang oras maglabas ng warrant of arrest ang korte, tatalima ang NBI para arestuin si BC Sara. Tama-tama yung pangalan niya, BC Presidente. BC talaga siya eh. Bakit? Lakbay dito, lakbay doon. Busy sa paglalakbay. Hindi niyo ba napansin? Busy Presidente sa Tagalog. Busy siya sa pagpunta rito, punta doon, abroad dito, abroad doon. Di ba? Oh. Doon siya nagre-report sa abroad sa mga Filipino community doon. No. Kaya sila ngayon ay nahaharap sa iba't ibang kaso. Pati yung mismong mga kasama nila sa Senado. O, nasa na si Marcoleta, nakakulong na. Nasa na si Jinggoy, nakakulong na. O, ngayon, may kinakaharap naman si Pia Cayetano at si Alan Cayetano. O, yan. May kinakaharap na kaso. Si Game at saka doon sa Islop, doon sa Tagig. At si Pia naman, meron din siya doon. At yung bago kay Pia, meron pala siyang, may nagbigay pala sa kanya sa campaign niya na mga kaibigan ng tatay niya doon sa kanilang law firm nung araw na meron palang negosyo ng mina. Ibig sabihin, conflict of interest. Ayan. Yan naman ang kakaharapin naman ni Senator Pia. At yun namang magina, Laurel Ligarda, tsaka yung anak niyang kongresista ng Batangas, andun na sa abroad, kaibigan. Hindi lang alam kung kailan sila uwi. Meron na silang kinakaharap na kaso. Sabi nga ni Director Matibag, pag hindi sila umuwi, ahabulin ko sila sa abroad, sabi niya. Lahat ng lumalaban sa gobyerno, ang Diyos po ang gumagawa ng paraan para sila ay managot. Diyos po ang kinakalaban nila. Yung iba naman, galit sila kay Bongbong. Hindi si Bongbong ang may ano dyan. Ang Panginoong Diyos mismo ang gumagawa ng paraan para yung mga mananalangsang sa gobyerno ay parusahan. Ay nakalagay sa Biblia. Dito po yung Roma 13:12. Kaya nga ang mananalangsang, ang mga sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. Kita nyo? Yung salita ng Diyos na binigay niya, napakaliwanag. At anong sabi pa? At ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Kaya alam niyo po, ang Biblia po totoo. Ang salita ng Diyos totoo. Halimbawa, nag-interes kang sumali sa politika. Siyempre, lahat yan nagdadasal na sana manalo sila at pag sila'y nangangampanya, no, sinasabi nila, paglilingkuran ko kayo. Paglilingkuran ko kayo. Pero nangyayari po, pag sila'y binigyan ng basbas ng Diyos para manalo, at pag sila'y naglilingkod na, pero meron palang the other side. The other side, meron silang ginagawa. Ang akala kasi nila, hindi sisigaw yan.
walang baho na hindi sumisingaw, kaibigan. Hindi papayag ang Diyos na paglaruan ninyo ang salita ng Diyos. No. Yung mga iba pasimba-simba pa. Pinakikita pa sa social media. Nagpupunta sa simbahan. Diba? Alam niyo po, kapag nanalo kayo sa anumang posisyon, maglingkod na lang kayo ng tama. Huwag nyo nang dadagdagan. Hindi. Alam nyo, ang pera, dapat ginagamit ng tao yan. Ang tao ang dapat gumagamit ng pera. Yung problema, ang tao ay nagpapagamit sa pera. Oo. Hindi ba nakalagay sa perang papel natin? Ang salaping ito ay ginagamit na pambayad. Ginagamit lang. Pero ang nagiging problema, yung pera ang gumagamit sa tao. Nakita nyo naman siguro yung mga milyones na pinakita nung araw sa balita from Bulacan, district ng Bulacan, ng DPWH. Di ba napakaraming pera? Milyon, kaibigan. At kung sila may magkasino, milyon dinandala sa kasino. At nagmagawa pa sila ng ibang ID. Kasi nga bawal. Nang nasa gobyerno, pumupunta sa kasino. Hindi ba nung araw, naalala niyo ba yung mga pulis pumupunta sa mga, di ba ang daming nabulgar na. Oh, may dala pa silang baril. Hindi naman sila naka-duty. Hindi ba yung dating presidente si Herap nakita kasino? Siya mismo presidente. Nagpupunta sa kasino, bawal yun. O, di ba yung naglabas ng video? Nasa na yun. Di ba nawala? Hindi natin pinagbibintangan ng dating Pangulong Estrada. Pero, nawala yung naglabas ng video kay Herap na nagkakasino siya. Di ba? O itong taga Bulacan, hindi ba? Yung sabi ni Senator Trillanes ay Senator Prilacson, yung taga Taguig, nagkakasino rin sila. Meron siyang record niya. Siyempre, magaling sa investigasyon si Senator Ping, kaya ang Cayetano family, hindi na alam ang gagawin niya, sigurado. Si Secretary Dizon sa panahon ni Duterte at saka ni Cayetano, magkasama yan doon sa Siging. Pero sabi ni Dizon ngayon, kung ano tanuman may mangyari, patatawa ko, ibubulgar ko, sasabihin ko lahat, sabi niya. Kaya, ang Diyos na po ang nagbubulgar ng kabulukan ng mga nasa kapangyarihan na nanunungkulan sa ating bayan. Kaya dapat lahat ng tao isusuko ang buhay. Ibig sabihin, susunod sa namumuno ng ating bansa, kagaya ng Pangulong Bongbong. Hindi po siya namamarusa. Ang Diyos po ang namamarusa. Ayon sa Biblia. No, di ba? Napakaliwanag ko. Kaya nga ang mga sumasalangsang sa kapangyarihan
ay sa utos ng Diyos sumasalasang. Si Adan at Eva, akala niyo po ba kumain sila ng bunga ng punong kahoy kaya sila makasalanan? Hindi. Dahil sinabi ng Diyos, nang nilagay sila sa Garden of Eden, lahat ng bunga ng punong kahoy dyan, makakain ninyo, liban dun sa isa, sa gitna ng halaman. So, yun po, nilabag nila ang utos ng Diyos na huwag kakain ng bunga. Kumain sila ng bunga ng ipinagbabawal na punong kahoy. Yung salita ng Diyos ang nilabag nila. Kaya po sila nagkasala. Kaya pinalaya sila ng Diyos sa Garden of Eden. Yung salita ng Diyos, pag nilabag mo, doon ka magkakasala, kaibigan. Salita ng Diyos ang Roma. Ang nagsabi diyan si Apostol Pablo, na apostol ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya kung ano may sinabi ni Pablo, tama yun. Galing po yun sa Diyos. Amen? God is good all the time. Inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista, tandaan niyo po, ang lumalabag sa utos ng Diyos, yung salita ng Diyos, kaibigan, ang Diyos mabuti, ang Diyos mabait, pero ang Diyos marunong mamarusa. Nandito na lamang po ang ating munting video. Ito pong programang ang Ebanghelyo ng Katotohanan ayon sa Biblia. Amen.